What's up guys? Welcome back sa test natin ngayon. Full charge tayo ngayon, 100% ang ating battery dito sa ating solar setup. So ang ating setup ngayon, ang ating battery ay Gentai Power LiPo4, naka 24 volts and then series connection. Ang inverter natin ay Zandon na 1 kilowatt, naka 24 volts. At ang ating solar panel naman ay mayroong kapasidad na 1 kilowatt. So ang ginamit natin na charge controller dito ay dalawang LCOI na 400 watts saka 200 watts at saka PWM na 60 amps. And then ang load natin ngayon na iti-test ay 0.5 horsepower na aircon non-inverter. Okay, so ang goal natin ngayon ay makita kung gaano katagal or gaano tatagal ang battery habang tumatakbo ang ating aircon kasabay ng charging galing sa solar. So nagset ako ng alarm every 1 hour para accurate ang reading natin. So nagsimula tayo dito ng 9:45 ng umaga. Okay, so ngayon testing na tayo kung gaano katagal ang aabutin nitong ating setup. Yung solar charge controller natin ay may output na 7 amps and then 4 amps din sa kabila. Lagyan natin sa 23. So dito nag-drop sa 96% ang ating percentage sa battery natin. So dito sa Zandon inverter naging 96% from 100%. Okay, so ngayon ito yung binabato sa atin ng solar panel natin. Meron tayong 7 ampere and then 4 amps dito. Dito sa kabila ay 0 dahil naka 100% tayo. So 951. So bumagsak agad sa 89% yung ating percentage sa inverter natin. Okay, so temperature check tayo. So wala naman tayong nararamdamang kakaibang init dito sa ating mga aparato. Okay, so after 1 hour, tumunog na yung alarm natin. So ang time check natin 10:44. Battery capacity na natitira ay meron tayong 71% dito sa ating inverter. At sa ating solar charge controller may tayong 27.1 volts ito 26.3. Okay, so next check natin. So 11:45. So alarm tayo ulit. Okay, so pangalawang oras na, dagdag load tayo dito. So sinaksak natin dito yung smart TV natin na 45 inch. So ngayon aircon at TV na ang kumakain ng system natin. Okay, so medyo mainit na, 3 hours na ang lumipas. So medyo mainit na sa labas pero consistent pa rin ang performance ng ating LiPo4 na battery. So ang inverter natin at ACC kinakaya pa ang demand. Solar charging natin ay tuloy-tuloy pa rin. So ayan, nakabukas pa rin ang ating aircon, naka-set sa 24 ang temperature niya. Ayan, yung ating inverter ay mayroon 67%. Yan, nakabukas pa rin yung TV natin na 45 inch. So time check natin 1:45. Power output ng aircon natin 522 watts. Battery percentage ng ating battery dito sa inverter 67%. So ngayon nakaset pa rin sa 24 degrees ang ating aircon. So binibigyan pa rin tayo ng solar panel natin ng current. Ayan, dito 8.9 amps, dito 3.57 and then 6.75 amps naman doon sa isa. Okay, so time check 2:45 ng hapon. So working pa rin ang ating solar setup. So dito kapansin-pansin na bumaba na yung amperahe ng ating mga solar panel. So next alarm natin 3:45. Down to 57% na lang yung ating battery percentage dito sa ating inverter. Ayan, so binawa natin sa 22 degrees yung ating aircon dahil medyo mainit ngayon. So time check tayo 4:45 ng hapon. So dito yung battery percentage natin bumaba na ng 46%. And then yan 520 yung output pa rin ng ating aircon. Nakaset pa rin sa 22.
So 7 hours na tayo dito sa ating test dito sa ating solar setup. So inverter level natin 39%. Solar input natin 0 na. Aircon setting natin naka 22 pa rin. So battery voltage natin naging 24 na lang. Okay, so battery voltage natin 39% na lang, pero ayun, nagpa-function pa rin ng maayos ang ating aircon. So kayang-kaya niya pa rin. Okay, so dito halos 10 minutes lang ang lumipas from 39%, down na tayo sa 25%. So battery voltage natin 23.2% na lang, volts. Okay, so natapos yung test natin bandang alas 5 ng hapon. So mula 100% kinaya niya hanggang dulo. So napansin lang natin dito sa testing natin na bumaba siya ng 40% ang battery percentage. Doon na naging mabilis ang pag-drop ng kuryente. So umabot na tayo sa critical point, at nung nasa 17% na lang, doon na nag-beep at nag-warning ang ating Sundowne inverter at tuluyan nang nag-shutdown para protektahan ang battery. So ayun guys, sa kabuuan 7 hours and 15 minutes ang nakuha natin. Hindi na masama para sa setup natin na mayroong load na 0.5 horsepower na aircon. So lesson learned natin dito, mabilis talaga bumaba kapag less than 40% na. Kaya better na i-charge ulit at magdagdag ng panels para mas tumagal. Kayo ba, anong setup ang gamit nyo? Comment nyo sa baba, like and subscribe. Ingat!